Kabanata 1351. Mas lalong masama ang mukha ni Elaine at ng kanyang ama. Parang ayaw nang marinig ni Nolan ang nangyari noong college, kaya dumiretso siya sa punto. Medyo mapurol ka na, Mr. Xavier. Kahit coursemates kami, hindi kami ganoon ka-close, kaya hindi na kailangang magkunwaring magkaibigan. Malinaw ang kanyang intensyon. Ang pagsisikap na gamitin ang kanilang relasyon bilang magkakilala upang makatulong sa BioNTech ay walang saysay dahil sila ay hindi malapit, at walang pakialam si Nolan tungkol doon. Naintindihan naman ito ni Edward, kaya iniba niya ang tono niya. Ang BioNTech ay nahaharap sa ilang mga isyu sa pananalapi, at narinig ko na kinuha mo ang agham sa computer sa kolehiyo. At marunong ka sa teknolohiya, kaya gusto naming humingi ng tulong sa iyo. Umupo si Nolan ng nakadekwatro at samandal ng nakahalukip-ikip. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga failed ventures. Walang anuman tungkol sa BioNTech ang nakakaintriga para sa akin. Napakuyom ang panga ni Edward dahil hindi niya alam ang sasabihin. Tumayo si Elaine. Mr. Goldman, alam ko na ang BioNTech ay baliwala sa iyong mga mata dahil ang mga kumpanya ng IT sa ilalim ng Black Gold ay mas malaki kaysa sa BioNTech, ngunit hindi kami nahuhuli pagdating sa software. Ang paggamit ng contact ay nalalampasan ng iba pang mga social platform taon-taon, na may daan-daang milyong mga view. Kami ay kasalukuyang may higit sa 20 million users, at ang app ay resulta ng kasipagan ng lahat ng kawani ng BioNTech sa loob ng mahigit isang dekada. Ayaw lang ng tatay ko na umalis ito sa merkado. Hindi sumagot si Nolan pero tila malalim ang iniisip. Tumingin si Maisie kay Elaine at sa kanyang ama. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga social app, ngunit alam niya na ang mga apps ay popular ngayon, at contact ang isa sa mga mas bagong platform. Sa tuktok ng pagkonekta sa mga kaibigan, panonood ng video, at live stream, tulad ng iba pang mga platform, ang mga user ay maaaring bumuo ng kanilang sariling fanbase at ibahagi ang kanilang trabaho, kaya nagustuhan ito ng mga estudyante. Tumingin siya kay Nolan. Ang BioNTech ay tila medyo natatangi pagdating sa software at apps. Kung magsasanib tayo, maaari nating matulungan ang isa't isa. Bakit hindi mo muna pag-isipan ito? Parehong gulat na napatingin sina Edward at Elaine kay Maisie. Natawa si Nolan at lumapit sa kanya, ano ang nasa isip mo? Ngumiti si Maisie, iniisip ko ang mga benepisyo na maaari mong makuha. Ang contact ay nakuha na ang demand ng merkado at kilalang kilala at minamahal ng mga gumagamit nito. Sayang naman kung mawawala. Marami ang mga bihasang tao sa merkado, ngunit ang kanilang karanasan ay limitado. Kung ang isang kumpanya na may mga kasanayan at karanasan lumapit para makipagtrabaho sa atin, makakatulong ito sa Black Gold. Ang pagkuha ng isang bihasang kasosyo ay magiging mas mahusay kaysa sa pagkuha ng isang bagong tao. Lahat ng mga merkado ng trabaho ay mas gusto ang mga taong may karanasan. Walang kumpanya ang nais na gumastos ng mga taon sa pagsasanay ng isang ithenyo dahil maaaring hindi sila manatili. Walang gugusto na ang empleyado na sinanay nila ng mabuti ay pumunta sa ibang kumpanya. At para sa karamihan ng mga korporasyon, ang isang bihasang kasosyo ay magiging mas mature kaysa sa isang sariwang nagtapos at ay magiging mas mahusay sa paghawak ng mga problema. Hindi lahat ng recruits ay kaya yan, kaya ang mga eksperyensadong elite ang pinakahinahanap sa IT industry. Ngumiti si Nolan at nilero ang kanyang buhok. Natutuwa talaga ako na iniisip mo na tulungan ako. Kabanata 1352. Ngumiti si Maisie. May 3 malalakas na gumastos tayo sa bahay. Siyempre kailangan kitang tulungan. Tumingin si Nolan sa mag-ama. Pinakiusapan ako ng asawa ko na pag-isipan ito, kaya gagawin ko. Labis na nagulat si Edward pero ngumiti. Salamat, Mrs. Goldman, at salamat, Mr. Goldman, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Matapos silang ilabas ni Quincy, tumayo na si Maisie. Dapat na akong umalis, bago pa man siya matapos ay hinayla siya ni Nolan at inilibing ang mukha nito sa buhok niya. Aalis papunta saan? Umiyak siya, babalik sa opisina ko. Init na init si Nolan. Huwag mong isipin na bumalik ngayon. Sa Morwich, dinala ni Tanner si Noah sa zoo. Niyakap ni Noah ang leeg niya habang tuwang-tuwa siyang nakatingin sa paligid. Nagtataka siya sa lahat ng hayop dahil hindi pa siya nakapunta sa zoo. Nagtanong siya ng nagtanong, pero sinagot ni Tanner lahat ng matyaga. Sumusunod si Pearl sa likod nila. First time niyang makitang masaya ang anak, kaya ayaw niyang makagambala sa kanila. Masikip ang zoo, kaya nawala sa isip niya sina Tanner at Noah nang mag-snapback siya. Habang nakatingin siya sa paligid, may isang kamay na nakahawak sa kanya.
Tumigil muna siya, pagkatapos ay tumalikod at nakita si Tanner na bitbit sa isang braso ni Noah. Napasimangot siya. Ituloy mo na lang. Umiwas ng tingin si Pearl. Pasensya na. Hinawakan ni Tanner ang kamay nito. Tara na nga. Hinawakan niya ang kamay nito at naglakad sa harap habang bitbit ang kanilang anak sa kabilang braso. Lumutang ang mga mata ni Pearl sa kanilang mga kamay. Sabay pisil ng kanyang mga labi at hindi na nagpumiglas na makalaya. Dumating sila sa seksyon ng penguin, at binaba ni Tanner si Noah. Tumakbo ang bata sa salamin at pinagmasdan ang mga penguin. Malapad ang kanyang mga mata at nagniningning sa tuwa. Mommy, napakaraming penguin dito. Ngumiti si Pearl at tumungo. Umatsing si Noah, at lumabas ang sipon. Agad siyang naglabas ng ilang napkin at nag-squat. Sinipa mo ba ulit ang kumot mo kagabi? Suminga si Noah at umiling. Hindi po. Tumingin si Pearl kay Tanner na nagpipicture, saka tumigil sandali. Nagmadaling lumapit si Noah para yakapin ang mga binti nito. Dad, pictures. Hinimas-himas ni Tanner ang ulo nito. Okay, magpicture tayo ng magkakasama. Tumingin siya sa paligid at nagpatulong sa isang tao. Ang tao ay napaka-friendly at agad na kinuha ang telepono. Binuhat ni Tanner si Noah at iniunat ang isa pa niyang kamay para yakapin si Pearl. Medyo awkward ang itsura ni Pearl sa harap ng camera, kaya sabi ng tao, pwede bang ngumiti ang ginang? Lumingon si Tanner para tingnan si Pearl, na tumingin sa camera at ngumiti. Pagkatapos kunan ng larawan, ibinalik niya ang telepono kay Tanner. Nagpasalamat si Tanner sa lalaki at tiningnan ang mga litrato. Mukha silang magkasama na isang pamilya. Pagbalik nila sa Maple Lane, hinihintay sila ni Kamala sa bakuran. Tumakbo si Noah papunta kay Kamala. Lola, niyakap siya ni Kamala at ngumiti. Naging masaya ka ba? Tumango siya at tumawa. Opo, kasama sina Daddy at Mommy. Dinala siya ni Kamala sa bahay at iniwan sina Tanner at Pearl na mag-isa sa labas. Tumingin sa paligid si Pearl at sabay diniin ang kanyang mga labi. Wala ka bang balak bumalik? Kalahating buwan na siya sa Morwich dahil sa kanilang anak. Hinawakan ni Tanner ang kamay nito. Gusto mo ba akong bumalik? Pinaghiwalay ni Pearl ang kanyang mga labi pero hindi siya nagsalita. Kabanata 1353. Dahan-daang nagsalita si Tanner. Kailangan ni Noah ng kumpletong pamilya at ako. Tumigil sandali si Pearl, kumakabog ang kanyang dibdib, pero hinayla ang kamay sa pagkakahawak nito. Ayokong magpakasal. Wala na siyang lakas ng loob na dumaan sa kasal. Nawala ng pag-asa ang mga mata ni Tanner, pero naintindihan niyang ayaw siyang patawarin ng babae. Aniya, hindi na natin kailangang magpakasal kung ayaw mo. Gagawin natin ito kung o kapag gusto mo. Pearl, ang desisyon ay nasa kamay mo. Hindi ko na ipagpipilitan. Hinawakan ni Tanner ang mukha niya, na mukhang malamig dahil gusto niyang painitin ito. Tumingin sa paligid si Pearl at huminga ng malalim. Hindi ako karapat-dapat sa paghihirap mo. Sa tingin ko karapat-dapat ka. Lumapit si Tanner at hinagod ang pisngi niya. Pearl, ikaw at si Noe ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Nabigla si Pearl bago tumingin sa mga mata nito. Tanner, kung magpakasal tayo at may bahid ang asawa, marami kang maririnig na salita sa likod. Sa tingin mo yan ba ang kasal na gusto mo? Wala akong pakialam. Hinawakan ni Tanner ang mukha niya at nakatitig sa mga mata niya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba basta mahal ko ang aking asawa. Tumingin sa kanya si Pearl pero wala siyang sinabi. Hinalikan ni Tanner ang pisngi nito at binigyan ng isang peck sa kanyang mga labi matapos makita na hindi siya nag-flinch. Nabigla siya sa naramdaman, kaya agad niya itong itinulak palayo at huminga ng malalim. Pasensya na, nakita ni Tanner na nanginginig ito at natakot na baka natakot niya ito. Huwag kang mag-alala, kaya ko maghintay. Hihintayin niya na maging okay ang babae sa kanyang haplos, gaano man iyon katagal. Pagkatapos ng 3 araw, dinala ni Quincy ang kasunduan sa Biontech. Naghanda na ng tsaa ang katulong sa opisina. Umupo si Edward Xavier sa sofa at binasa ang kasunduan. Matapos ang mahabang panahon, sinabi ni Quincy, na nakaupo sa tapat niya, maaari mong sabihin ang anumang mga pagtutol. Ngumiti naman si Edward. Wala akong tutol. Kinuha niya ang kanyang panulat at pumirma, pagkatapos ay ibinalik ito kay Quincy. Isinara ni Quincy ang file, tumayo, at inilabas ang kanyang kamay. Para sa isang mahusay na pakikipagsosyo. Kinamayan siya ni Edward. Nang papaalis na si Quincy, may naalala siya. By the way, ewan ko kung pwedeng maimbitahan sina Mr. at Mrs. Goldman para sa isang hapunan. Gusto kong magpasalamat kay Mrs. Goldman.
Lumingon ni Quincy para tingnan siya. I'll check with Mr. Goldman. Tumango si Edward. Salamat. Sa Seoul, pumunta si Lucy sa opisina para magulat ng sales performance ng kumpanya. Sa loob ng 3 taon, si Lucy ay nag-mature ng husto kumpara noong una siyang sumali sa kumpanya at hindi na isang maliit na batang babae sa corporate na mundo. Matapos makinig sa kanyang report, masayang tumango si Maisie. Tama ako sa iyo, namula si Lucy nang siya ay purihin. Hindi, iyon ay dahil sa tinuruan mo ako ng maayos. Nag-cruise si Maisie ng mga daliri, ipinatong ang baba sa mga ito, at ngumiti. Magtiwala ka na lang. Hindi ka sana nag-improve ng husto kahit na tinuruan kita ng maayos kung hindi dahil matalino ka, di ba? Ngumiti si Lucy at tumango. Salamat. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Maisie mula kay Nolan. Honey, nasa office ako. Alam ni Lucy na si Nolan iyon, kaya tahimik siyang lumabas pero narinig niya ang kanilang usapan. Gusto ni Mr. Xavier na maghapunan kasama tayo. Ngumiti naman si Nolan. Ito ay para magpasalamat sa iyo dahil binigyan mo sila ng pagkakataon. Kabanata 1354. Wala pang plano si Nolan na makipagtulungan sa BioNTech, lalo na nang subukan nilang gamitin ang relasyon niya kay Elaine. Ayaw niya ng isa pang sitwasyon tulad ng mga hanigan. Sinubukan ni Nathaniel na ipakilala sa kanya si Maisie sa pagkukunwari ng isang partnership nang mawala ang kanyang mga alaala. Kung may anumang mga pinagbabatayan na motibo, hindi niya isaalang-alang ang isang pakikipagsosyo, kahit na ito ay isang mahusay na kumpanya. Gayunpaman, ang BioNTech ay bukas at mahusay sa pagbabasa ng mga tao. Dahil interesado si Maisie, pumayag na siya sa ngalan nito. Ngumiti si Maisie. Pupunta ako kung saan ako dadalhin ng mahal ko. Ngumiti si Nolan at pumayag. Nang matapos ang tawag, dahan-daang tumalikod si Lucy. Miss Vanderbilt, sinong Mr. Xavier ang tinutukoy mo? Ngumiti si Maisie at sumagot, mula sa BioNTech. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lucy. Napansin niyo ni Maisie kaya napakunot-noo siya. Anong problema? Bumalik sa katinoan si Lucy, nagkamot ng ulo, at ngumiti. Wala lang naman. Nagtataka lang ako. Babalik na ako sa trabaho. Sa sandaling lumabas siya ng opisina at isinara ang pinto, nawala ang kanyang ngiti, at ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Dumating sina Maisie at Nolan sa restaurant ng 7:00 ng gabi. Nag-book na si Edward ng private room sa isang high-end restaurant. Naroon siya kasama ang kanyang anak na babae at ang kanyang asawa. Nang makita nila sina Maisie at Nolan, tumayo ang lahat ng Xaviers at mainit na binati sila. Mr. and Mrs. Goldman, take a seat. Tumabi si Nolan kay Edward, at si Maisie naman ay tumabi sa kanya. Ang mga babae ng pamilya Xavier ay nakaupo sa kaliwang bahagi ni Edward at nakaharap sa kanila. Masayang iniabot ni Edward ang menu. Wala pa kaming umorder kasi hindi namin alam kung ano ang gusto ninyo. Gusto namin na andito na kayo bago kami umorder. Hindi kinuha ni Nolan ang menu pero mahinahon niyang sinabi, ikaw ang family leader at senior, kaya ikaw ang magdesisyon sa pagkain. Wala kaming anumang allergy o kagustuhan. Pagkatapos sabihin iyon ni Nolan, hindi na nagpilit pa si Edward. Kukunin ko ang signature dish nila kung ganoon. Ito ay lubos na mabuti. Panipi. Tinawag niya ang server para kunin ang order nila at tinanong si Nolan, Mr. Goldman, pareho ba kayong umiinom? Hindi siya. Tumingin si Maisie kay Nolan at napasimangot. Pwede naman akong uminom ng konti. Tumawa si Nolan at sumabay sa paglaro. Fine, konti kung ganoon. Hindi mapigilan ni Jenna Xavier na mapangiti nang makita ang kanilang pag-uugnayan. Ang inyong relasyon ay talagang mahusay ayon sa chismis. Halos nagsimula ang chismis tungkol kay Nolan matapos itong magpakasal. Siya ang naging pamantayan ng mga sosyal sa Baseburg kapag pumipili ng kapareha, at sila ang dream couple, na gustong gayahin ng lahat. Napatingin si Maisie kay Jenna. Hindi siya kasing overbearing ng ibang babae sa lipunan pero sa halip ay magiliw at mabait. Hindi siya nagsuot ng maraming mamahaling alahas upang ipakita ang kanyang katayuan at mukhang simple kumpara sa ibang babae. Ngumiti naman siya. Salamat, Mrs. Xavier. Hindi ko alam na medyo bata ka pa. Nasa 60s na si Edward, pero mukhang nasa 40s pa lang si Jenna, isang batang asawa. Kabanata 1355. Nagulat si Jenna, saka tumingin kay Edward at ngumiti. Ginawang masigla ni Edward ang hapunan habang may ilang sinabi si Elaine nang ihain na ang pagkain. Bihira magsalita si Nolan kapag kumakain, at si Maisie ang karaniwang nagsasalita.
Napansin niya na si Jenna ay walang naging interaksyon kay Elaine. Pagkatapos kumain, hinatid sila ni Edward sa pinto. Magalang na nagpaalam sa kanila si Maisie at sumakay na sa kotse kasama si Nolan. Dahan-dahan namang lumayo ang sasakyan habang nakatingin siya sa side mirror. Naramdaman ko na hindi talaga nakibagay si Jenna. Casual na inalis ni Nolan ang butones ng kanyang jacket, pinaling ang ulo, at ngumiti. Pinagtutuunan mo ng pansin yon. Napansin ko lang na parang may mali. Napasan daw si Maisie sa balikat niya. Kinailangan ni Jenna na tingnan ang asawa bago magsalita at hindi nakipag-ugnayan sa kanyang anak na babae na parang siya ay isang tagalabas. Nang marinig iyon ng driver, sinabi niya, narinig ko na ito ang pangalawang asawa ni Mr. Xavier. Si Miss Xavier ay anak sa unang asawa na kanyang diniborsyo maraming taon na ang nakalilipas. Napahilig si Maisie sa harap na may pagkausyoso. Bakit sila naghiwalay? Napansin ng driver ang madilim na mata sa likod niya, kaya awkward siyang ngumiti. Hindi po ako sigurado, ma'am. Nagpout si Maisie. Kasing edad ni Nolan si Elaine, kaya paanong nasa 40s na ang kanyang ina. Isa lang siyang madrasta. Inilabas ni Nolan ang braso niya at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Kailan ka pa ba naging interesado sa chismis? Napatingin sa kanya si Maisie at ngumiti. Hindi mo ba alam na ang pagchichismis ay libangan ng bawat babae? Hinawakan ni Nolan ang buhok nito at ngumiti. Alam ko na ngayon. Samandal siya at ngumiti. Napaka-nosy mo rin. Naiinis na bumangon si Maisie pero ngumiti. Hindi nakita papansinin kung lagi mo akong sinasaway. Natawa si Nolan at niyakap siya. Okay, titigil na ako. Kinabukasan, si Elaine ay nag-shopping kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Dahil kumalat ang balita tungkol sa pakikipagtulungan ng Black Gold at Biontech, ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay naiinggit na makakatrabaho ng pamilya niya ang Black Gold. Pumasok si Elaine sa isang luxury boutique at padaan sa mga racks nang lumapit sa kanya ang kaibigan habang mukhang curious. Elaine, di ba naging kaibigan mo si Mr. Goldman nung college? Nagkipagtrabaho ba siya sa iyo dahil kilala ninyo ang isa't isa? Pareho lang ang course namin. Hindi kami close, walang ekspresyon si Elaine. Ngumiti naman ang isa pang babae. Nakasama mo na ba siya sa dinner? Nakuha mo ba ang phone number niya? Ibinalik ni Elaine ang shirt sa rack. Nag-dinner na kami, pero nandoon din si Mrs. Goldman. Nalungkot ang babae. Sinamahan niya ito para kumain. Siguro mahal na mahal talaga niya ito. Gayunman, hindi pumayag ang isa pang kaibigan. Sa tingin ko ay nag-aalala lamang siya na magkaroon ng kontak sa ibang babae ang asawa niya. Kung ang asawa ko ay mayaman at gwapo, susundan ko rin siya kahit saan. Wala namang sinabi si Elaine. Pagkalabas nila ng mall, may sasakyan na dahan-daang dumaan sa harap nila. Nakita niya kung sino ang nagmamaneho, kaya lumingon siya para sabihin sa kanila. May gagawin pa ako pagtapos nito. Mauna na kayo. Naintindihan ng dalawang babae at umalis. Kabanata 1356. Lumapit si Elaine sa kotse. Pumasok ang kotse sa car park. Pagkatapos ay parada ni Lucy ang kotse, lumabas siya at isinara ang pinto. Pagkalingon niya, nakita niya agad si Elaine na naglalakad papalapit sa kanya. Matagal na rin, Lucy. Mukhang maganda ang pamumuhay mo. May bago ka pang kotse. Hindi inaasahan ni Lucy na makakasalubong niya si Elaine dito. Nawala ang ngiti sa mukha niya. So, hindi ko naman ginastos ang pera ng pamilya mo. Nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ni Elaine. 3 taon na, wala ka man lang pakialam kung paano naninirahan ang nanay mo sa bahay naming. Nang magsalita si Elaine tungkol sa kanyang ina, iniwasan ni Lucy ang kanyang tingin at natahimik. Nang siya ay 15 taong gulang, ang kanyang ina ay muling nagpakasal sa isang negosyante. Simula noon, sila ng kanyang ina ay tumira sa mga Xaviers. Kinilala na rin niya ang amain bilang kanyang ama at nagpalit siya ng apelyido. Gayunpaman, alam niya na siya at ang kanyang ina ay palaging mga tagalabas. Masunurin ang kanyang ina sa lalaki at sinusubukan ang lahat para maging mabuting asawa. Bagamat si Lucy ay naging anak ng mga Xavier at ang kanyang amain ang nagbayad para sa kanyang pag-aaral, hindi niya siya pinayagan na sabihin sa sinuman na siya ay bahagi ng Xaviers. Maging ang kanyang ina ay pinagbawalan na kilalanin siya bilang anak sa harap ng mga tao. Upang makahanap ng mabuting asawa para sa kanya at mailigtas siya mula sa parehong kaawa-awang buhay na mayroon siya ay nag-organisa ang kanyang ina ng blind date 3 taon na ang nakakaraan. Pinag-aralan sandali ni Elaine si Lucy at nilapitan ito. Sino ang sugar daddy? Hindi mo naman sinabi sa nanay mo ang tungkol dito, di ba? Natigilan si Lucy.
Ano? Nakasimangot si Elaine at nagpatuloy. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng halos 3,000. Paano ka makakakuha ng napakaraming pera kung wala kang sugar daddy? Bagamat hindi ako biological sister mo, at wala akong obligasyon na sabihin sa iyo kung ano ang tama o mali, dapat isipin mo rin ang nanay mo, di ba? Hindi alam ni Lucy kung bakit ganoon ang conclusion ni Elaine. Ayaw niyang bumalik ito at sabihin sa kanyang ina ang ilang mga bagay na walang kaparikan, kaya sinabi niya, huwag kang maging katawa-tawa. Binili ko ang pitakang ito gamit ang perang kinita ko sa sarili ko. Anong klaseng trabaho ba yon? Wala ka nang pakialam. Hinawi siya ni Lucy at bumalik sa gusali. Lihim na sumunod si Elaine sa likod niya, at bahagyang nabigla nang makita niya itong naglalakad patungo sa angsangan ng Soul Jewelry. Sa Xavier Mansion, nagbabasa si Edward ng dyaryo sa harap ng desk habang si Jenna naman ay nagtitimpla ng tsaa para sa kanya. Binaligtad niya ang pahayagan, at bigla siyang may naisip. Inilagay niya ang dyaryo sa gilid at dinampot ang isang tasa ng tsaa. Ilang taon na rin at parang hindi narinig na binanggit mo ulit ang anak mo. Saglit na natigilan si Jenna bago siyang ngumiti at sinabing, matagal na akong nakikipag-ugnayan sa kanya Pivitelli. Ikaw ang nanay niya. Kung matagal ka nang nakikipag-ugnayan sa kanya, dapat ay tawagan mo siya para maghapunan paminsan-minsan, seryosong sabi ni Edward. Ayaw niyang malaman ng ibang tao ang pagkakakilanlan nito, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi niya pinayagan na magkita silang dalawa. Pagbalik ni Elaine sa bahay, nagkataon na narinig niya ang usapan ng kanyang ama at ni Jenna. Bago pa man siya makapagsalita ay tumayo na si Jenna at nakangiti na sinabi, nagbalik ka na, Elaine. Ihahanda ko na ang hapunan kong ganoon. Nang madaanan siya ni Jenna, nag-cross arms si Elaine sa harap ng dibdib niya at sinabing, nakita ko ang anak mo ngayon. Natigilan naman si Jenna, gayunman hindi siya nagsalita at pumasok sa kusina. Tiningnan ni Elaine si Jenna at saka umupo sa sofa. Tanong ni Edward sa kanya, kung nakita mo na si Lucy, bakit hindi mo siya pinabalik para kumain? Busy kasi siya, sagot ni Elaine. Tanong ni Edward, ano ang ikinabubuhay niya? Kumuha ng tasa si Elaine. Nag-atubili siya ng ilang segundo at sumagot, hindi ko alam. Hindi na nagpatuloy si Edward. Tinignan niya ito at sinabing, Elaine, kung may oras ka, makihalubilo ka kay Mr. Goldman at sa kanyang asawa. Ang pagiging kaibigan nila ay magdudulot sa iyo ng mga benepisyo at walang masama. Kabanata 1357. Tahimik na humigop si Elaine sa tsaa. Walang makapagsasabi kung nakikinig ba siya o hindi. Ayaw niyang sumama sa kanyang ama sa Black Gold nung araw na iyon. Kahit na nagtapos sila sa parehong kolehiyo ni Nolan, hindi siya pamilyar sa kanya. Gusto ng kanyang ama na sumama siya dahil gusto nito na samantalahin ang relasyon sa pagitan nila ni Nolan at umaasa na mabigyan sila ng pagkakataon. Gayunpaman, malinaw na mali siya. Alam din niya na gusto ng kanyang ama na makapasok siya ng matibay sa bilog na iyon at magkaroon ng matibay na katayuan dito. Maraming mga tao ang nais na magtrabaho sa Black Gold, ngunit hindi lahat ng mga ito ay nagkaroon ng pagkakataon. Kapag may mga taong gustong mapalapit sa mga Goldman, ang unang hahanapin nila ay si Nolan, at karaniwang hindi nila papansin ang asawa nito. Alam ng kanyang ama kung gaano kamahal ni Nolan ang kanyang asawa, kaya gusto niya na mabuo nito ang isang magandang relasyon sa kanya sa halip. Sabi ng lahat, swerte lang daw si Maisie dahil napangasawa niya si Nolan. Akala pa ng ilan sa kanila ay babae lang siya, at kahit na nagtatrabaho siya bilang designer ng alahas, hindi ito nangangahulugan na maaari siyang magbigay ng anumang tulong kay Nolan, at hindi siya kailanman maaaring kumatawan sa Black Gold. Gayunman, siya ang nakakita sa katotohanan. Bakit walang ibang minahal si Nolan kundi si Maisie? Bakit masunurin si Nolan sa kanya? Hindi lang siya umasa kay Nolan, at siya ay natatangi sa kanyang sariling paraan. Hindi niya kailangang maging isang may bahay. Hindi lang siya may sariling negosyo, pwede rin siyang magdesisyon para sa kapakanan ng asawa. Maraming tao sa mundong ito ang naghangad ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Gayunpaman, iilan lang ang nakakagawa nito, at hindi hiniling ni Nolan sa kanyang asawa na gawin ang dapat gawin ng babae dahil sa babae siya, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Sa halip, nakamit nila ang tunay na pagkakapantay-pantay. Hindi lamang sila mag-asawa, ngunit maaari rin silang maging partner sa trabaho. Maraming lalaki ang hindi nagnanais na maging mas mahusay ang kanilang asawa kaysa sa kanila, ngunit ang hindi nila alam, na ang kanilang saloobin ang nagpapasya kung gusto ng isang babae na maging pushy o hindi.
Kapag ang mga lalaki ay hindi maaasahan, ang mga kababaihan ay maaari lamang umasa sa kanilang sarili. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, okay. Pagkalipas ng 2 araw, sa Seoul. Kakasimula lang ng Seoul ng bagong season ng Alahas. Gusto nilang imbitahan ng ilang sikat na artista na maging spokesperson nila, at ipinaubaya na lang ito ni Maisie sa Advertising Planning Department upang magpasya sa panahon ng pulong. Nang matapos ang meeting, lumabas si Maisie sa meeting room. Lumapit sa kanya si Lucy at sinabing, Miss Vanderbilt. Lumingon siya para tumingin kay Lucy at sumagot, yeah. Napakamot sa pisngi si Lucy at sinabing, ako, baka 2 araw akong mag-day off. Hindi man siya tinanong ng dahilan, nakangiting sagot ni Maisie, sige. Okay lang. Lumabas ang ngiti sa mukha ni Lucy. Salamat po, Miss Vanderbilt. Sa sandaling iyon, lumapit si Seyday at may binulong sa tenga niya. Miss Xavier, natulala si Maisie. Tumango lang si Seyday. Pinaghintay ko na siya sa reception room. Nang marinig ni Lucy ang pangalang Xavier, lumukso ang tibok ng puso niya. Si Elaine ba? Samantala, hinihintay ni Elaine si Maisie sa reception room. Nang makita niya sina Seyday at Maisie, tumayo siya at tumango sa kanila na may ngiti sa mukha. Mrs. Goldman, okay lang, maupo ka. Umupo si Maisie sa tapat niya at nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo, Miss Xavier? Medyo nagtataka si Maisie kung bakit siya nilalapitan ni Elaine. Iba, ang feeling na binigay niya sa kanya kumpara sa mga babaeng napapabunggo ang ulo kapag nakikita nila si Nolan. Nang araw na iyon sa Black Gold, matagal na niyang naisip na ipapahayag ni Elaine ang pagmamahal niya kay Nolan kasi si Nolan ang course-mate niya nung college. Gayunpaman, ang mga bagay na sinabi niya sa ngalan ng Biontech Corporation ay mula sa kanyang puso. Kabanata 1358. Hindi lamang iyon, ngunit hindi kinuha ni Elaine ang pagkakataon na mapaboran ni Nolan nung naghahapunan ng gabing iyon. Halatang hindi siya interesado kay Nolan. Inilapag ni Elaine ang regalo sa mesa at nakangiting sinabi, para magpasalamat, sana ay magustuhan mo ito, Mrs. Goldman. Alam ni Maisie na mahal ito, judging from the gift box alone. Pumikit siya at tila sa halip ay nalilito. You're welcome, Miss Xavier. Gayunpaman, hindi ba naipahayag mo na ito sa hapunan noong isang araw? Sa tingin mo, di ba parang hindi angkop na tanggapin ko ang regalo mo ngayon? May 2 kahulugan pagdating sa pagbibigay ng regalo. Ang una ay upang ipahayag ang isang bagay, habang ang pangalawa ay upang paboran. Kapag may gustong ipahayag ang isa, maaaring mga hulugan ito na humihingi sila ng pabor. Gayunpaman, mukhang hindi humihingi ng pabor si Elaine kundi mas hilig niya ang pangalawa. Sa madaling salita, pabor sa kanya si Elaine, ngunit hindi niya ito ipinakita ng malinaw. Sa inaasahan ni Elaine ay hindi kinuha ni Maisie ang regalo. Sinusunod niya ang hiling ng kanyang ama para magkaroon ng good terms kay Maisie. Mukha itong kawalang galang kung ipagpipilitan pa rin niya, at ito ay maaaring mag-backfire. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Elaine na umatras ng isang hakbang. Napakawalang pakundangan ko at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang Reg Along ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga, gusto ko lang magpasalamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa Beyond Technology, at hindi ko ito malilimutang pabor mula sa iyo. Ngumiti si Maisie. Ito ang pagkakataon para makipaglaban ka para sa Beyond Technology. Tahasan ko lang na ipinahahayag ang aking opinyon. Ang taong nagbigay ng pagkakataon sa Beyond Technology ay si Nolan. Honestly, kung gusto mong magpasalamat, hindi mo na ako kailangang bigyan ng regalo. Sa hinaharap na pakikipagtulungan sa Black Gold, umaasa ako na ang Beyond Technology ay makakatupag sa kanilang sinabi na mailabas ang buong benepisyo ng kooperasyon na ito. Ito ang pinakamainam na paraan para mapasalamatan kami. Natigilan si Elaine. Iba talaga si Maisie sa ibang babae. May maganda siyang pananaw at hindi nakapako sa walang kabuluhan. Hindi katakataka na mamahalin siya ni Nolan ng labis. Umalis si Elaine matapos makipag-usap kay Maisie ng ilang panahon. Hindi niya dinala pabalik ang regalo. Pagkaalis ni Elaine, binaling ni Maisie ang ulo para tingnan ang Reg Along nasa mesa. Medyo awkward na ibalik ang Reg Along ibinigay. Hindi rin niya ito maitatakwil mula noon ay magdudulot din ng pinsala sa kanilang relasyon. Inutusan niya si Seyday na ilagay ang regalo ng hindi binubuksan. Sa gabi, ikinwento ni Maisie ang bagay na binigyan siya ni Elaine ng regalo kay Nolan. Nakaupo si Nolan sa sofa at nagbabasa ng isang dokumento suot ang kanyang slip robe. Mukhang relaxed siya, at matapos makinig kay Maisie,
itinaas niya ang kanyang mga talukap ng mata at sinabing, hindi nakakagulat na gusto kanyang pasayahin, Zee. Yes, it isn't surprising. Naglalagay ng facial cream si Maisie. Lumingon siya para tingnan si Nolan at nagpatuloy, iniisip ko lang kung bakit niya ginagawa yon. She looked like she wanted to curry favor with her, but she did not show excessive passion when meeting her this afternoon. It did not seem to be her intention, or she was not good at it. Bakit niya ginagawa iyon kung hindi siya magaling dito? May gusto ba siyang kunin mula sa kanya? Gusto lang ni Maisie ng kasagutan. Inilapag ni Nolan ang dokumento sa mesa at tumayo para lumapit kay Maisie. Sinuportahan niya ang mga braso nito sa mesa at sumandal ng malapit sa kanya. Paano kung gusto niya ang benepisyo na ikaw lang ang makapag-aalok sa kanya? Napakunot noo, siya, benepisyo na ako lang ang makakapag-alok sa kanya. Hindi siya ang nakipagtulungan sa Beyond Technology. Hinaplos ni Nolan ang mukha nito gamit ang daliri at napangiti. Matalino ang mga savior. Alam nilang wala silang makukuha sa akin sa panliligaw sa akin, kaya binabelang nila ang kanilang target sa inyo. Agad na naunawaan ni Maisie. Ngumiti siya at sinabing, kaya, nais nilang makamit ang pangmatagalang ugnayang pangkooperasyon sa iyo sa pamamagitan ko. Siguro, ipinatong ni Nolan ang daliri sa labi nito. Tumayo si Maisie at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Nakalampas ang mga daliri nito sa dibdib nito nang sabihin niyang, samobra yata ang tingin nila sa akin. Talaga bang iniisip nila na ang salita ko ay maaaring magpabago sa desisyon ni Mr. Goldman? Kabanata 1359. Ibinalot ni Nolan ang mga braso sa baywang ni Maisie at hinayla ito papalapit. Hindi ba? Saglit na natigilan si Maisie at napangiti. Pwede ba? Ibinaba ni Nolan ang ulo at naglatad ng bakas ng mga halik sa pisngi nito hanggang sa sulok ng labi nito. Oo, kaya mo. Bahagyang itinulak siya ni Maisie palayo at itinaas ang ulo para tingnan ang gwapong mukha nito. Iyon ay dahil alam mo na hindi ako gagawa ng anumang hindi makatwirang mga kahilingan. Upang maging masunurin ang isang tao, walang silbi ang pagiging walang katwiran. Ang angkop na halaga ng pagkabagabag ay maaaring mapabuti ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa, ngunit mababagat lang ang tao kapag sobra ang paggamit. Pinili ni Nolan na makinig sa kanya pagdating sa mga mahahalagang bagay. Binigyan niya ito ng halaga ng paggalang at tiwala na kailangan niya. Laging sinasabi ng mga tao na ang mga lalaki ay lumalabas upang magtrabaho habang ang mga babae ay nag-aalaga ng bahay. Kapag ang isang babae ay nagbigay ng respeto sa kanyang asawa na kailangan niya, ang lalaki ay gagantay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang magandang buhay. Gayunpaman, iba ang mga bagay-bagay pagdating kay Nolan. Kahit nasa labas sila o nasa loob ng bahay, binigyan niya ito ng respeto at tiwala na kailangan niya, at ganoon din ang ginawa niya sa kanya. Ang dignidad at kapalaluan ng isang lalaki ay hindi lubos na nakasalalay sa kanyang asawa. Sa halip, depende ito sa lalaki mismo. Natural na handa siyang umatras kung igagalang niya ang kanyang asawa. Kung ang isang lalaki ay tumangging igalang ang kanyang asawa, paano niya aasahan na ang kanyang asawa ay magbibigay sa kanya ng paggalang sa harap ng mga tao? Maraming beses, ang asawang babae ay nagtatampo at ginawang mahirap ang mga bagay para sa kanyang asawa kapag natuklasan niya na niloko siya ng asawa niya. Natawa ng malalim si Nolan at umikot para ilagay si Maisie sa mesa. Well, ayos lang kung gusto ng hindi makatwirang hiling ngayon. Itinaas niya ang kilay at inilapat ang kamay sa baywang nito. Ibig mong sabihin ngayon. Ibinaba ni Nolan ang ulo para halikan ito. Ang pilya mo, Zee. Kinabukasan, sa Xavier Mansion. Pabalik-balik si Lucy sa looban. Nang iniisip niya kung dapat ba siyang pumasok o hindi, binuksan ni Jenna ang pinto. Nang makita niya itong nakatayo sa harap ng pinto, sinabi niya, ano ba ang ginagawa mo dito? Pumasok ka na. Hindi nagsalita si Lucy at pumasok sa sala kasama si Jenna. Nakaupo sa sofa sina Edward at Elaine. Itinulak ni Jenna si Lucy at sinamahan siya para batiin sila. Manipis ang mga labi ni Lucy at nag-aatubili niyang binati si Edward, Itay. Ibinaba ni Edward ang tasa at walang pakialam na sumagot, ang nanay mo ay nagsasabi tungkol sa hindi mapag-uwi ng ilang taon. Since bumalik ka na ngayon, then stay back for lunch. Upang mapasaya ang kanyang ina, nagpa siya si Lucy na manatili hanggang sa hapunan. Hindi nagsalita si Lucy nang nananghalian sila. Matapos bumuo ng bagong pamilya ang kanyang ina, naging outsider siya. Hindi niya maiangkop ang sarili kahit anong pilit niya, kaya nananahimik lang siya. Biglang nagtanong si Jenna, Lucy, nakasalubong ka raw ni Elaine noong isang araw.
Saan ka nagtatrabaho? Natigilan si Lucy at lumingon para tingnan si Elaine. Hindi siya gusto ni Elaine pati na rin ang kanyang ina. Binibigyan siya nito ng problema paminsan-minsan noong nag-aaral pa sila. Sa makatuwid, hindi sila magkaayos. Hindi niya alam kung may sinabi si Elaine sa kanyang ina, kaya gusto niyang makita muna ang reaksyon nito. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ni Elaine at hindi na nagsalita. Pagkatapos, sumagot si Lucy, nagtatrabaho ako bilang isang salesperson sa isang kumpanya. Tumango si Jenna at nagpatuloy. Mahirap ba ang trabaho? Napapagod ka ba? Si Lucy ay ang kanyang sariling anak, at hindi pwedeng sabihin na hindi siya nag-aalala para dito. Alam niya na malaki ang pagkukulang niya sa anak, kaya gusto niyang makasal ito ng mabuting asawa. Ayaw niyang danasin nito ang miserableng buhay ng katulad niya. Bago pa man makapagsalita si Lucy, natawa si Elaine at sinabing, sa tingin ko ay hindi siya pagod. Paghuhusga sa kanyang sahod, malamang na siya ay manager na ngayon, di ba? Lumaktaw ang tibok ng puso ni Lucy. May alam ba siya? Nang marinig ni Edward ang sinabi ni Elaine, itinaas niya ang ulo at tiningnan si Lucy. Isang manager. Saang kumpanya ka nagtatrabaho? Kabanata 1360. Yumuko si Lucy at diniin ng manipis ang mga labi. Nang makita ang reaksyon nito, nag-aalala si Jenna na baka magalit si Edward, kaya tinulak niya si Lucy. Kinakausap ka ng tatay mo. Nang may sasabihin na sana si Lucy, biglang sumabat si Elaine, maliit lang na kumpanya. Wala naman dapat tanungin, Dad. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak ay tumango lang si Edward. Sa totoo lang, hindi siya interesado sa kung ano man ang ginagawa ni Lucy. Kung siya talaga ang manager ng isang malaking korporasyon, ibig sabihin nito ay ang kanyang stepdaughter ay kapaki-pakinabang. Kasi nga, tubo at pakinabang ang prioridad ng mga negosyante. Tumingin si Lucy kay Elaine, pero hindi siya binigyan pansin nito. Ayaw na ni Lucy na manatili pagkatapos niyang kumain ng tanghalian. Hinitid siya ni Jenna papunta sa pasukan. Bago siya umalis, hinawakan ni Jenna ang kamay niya at sinabing, Lucy, galit ka ba sa akin? Si Lucy ay hindi isang taong maaaring magtago ng sama ng loob. Nang sabihin niyang hindi siya galit, hindi na siya galit. Kasi, malaki na siya ngayon, at naiintindihan na niya ang pinili ng kanyang ina. Ma, pinagsisisihan mo ba? Tanong nito, saglit na natigilan si Jenna. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ngunit wala siyang sinabing kapalit. Hindi na nagsalita pa si Lucy at tumalikod na para umalis. Matapos maglakad ng malayo sa Xavier Mansion, biglang may isang kotse na huminto sa tabi ni Lucy. Ibinaba ang bintana, at nakaupo si Elaine sa driving seat. Since nakabili ka na ng kotse, bakit hindi ka nag-drive papunta dito? Kung makita ng nanay mo na nakabili ka na ng kotse at ang pamumuhay mo ay hindi kasing hirap ng iniisip niya, baka hindi ka na niya pipilitin na makipag-blind date. Inikat ni Lucy ang ulo para tumingin sa kanya. Ayoko lang mag-drive dito. Inalis ni Elaine ang lock ng kotse at sinabing, sumakay ka na. Ihahatid kita pa uwi. Nag-alangan sandali si Lucy. Dahil may itatanong din siya kay Elaine, sumakay na siya sa kotse. Ano ba ang ginagawa mo sa Seoul kahapon? Pinuntahan ko si Mrs. Goldman, o dapat kong sabihin, ang boss mo. Natatawang sabi ni Elaine, mukhang ang iyong boss ay mabuti sa iyo. Alam niya iyon. Ibinaba ni Lucy ang kanyang ulo at nagpatuloy. Kung gayon bakit ka? Huwag mo akong masamain. Kung malaman ng tatay ko na nagtatrabaho ka ngayon bilang manager sa Seoul, hindi ito magiging mabuti para sa akin kung sa tingin niya ay may kakayahan ka at magsimulang pahalagahan ka. Alam mo naman na may isang ang anak na babae lang ang tatay ko. Kung hindi pinakasalan ng nanay mo ang tatay ko, mas lalo niya akong mamahalin. Sabat ni Elaine, walang ekspresyon sa mukha niya o anumang galit sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga magulang ay nakakuha ng diborsyo, at ang kanyang ama ay nagpakasal sa ibang babae. Maaari ba siyang maghinanakit sa ibang tao? Hindi, naiinis lang siya sa kanyang ama. Siya ang sumayre sa maganda at perpektong pamilya nito. Dahil dito, hindi siya nagkaroon ng anumang pananampalataya sa kasal at takot sa kasal. Ibinaba ni Lucy ang ulo. Bagamat hindi sila magkasundo ni Elaine, ayaw lang ni Elaine sa kanila ng kanyang ina. Pinapunan niya sila o kinakausap sila ng malupit paminsan-minsan, ngunit wala pa siyang nagawa para masaktan sila. Matapos ang mahabang panahon, huminga si Lucy. Sa simula pa lang ay iisa na talaga ang anak na babae ng tatay mo. Natatawang sabi ni Elaine, paano kung mabuntis ang nanay mo? Kahit matanda na siya, gusto pa rin ng tatay ko ng anak, 30 taong gulang na ako.
Hindi ba't katawa-tawa para sa akin ang maging kapatid sa edad ko? Nabigla si Lucy. Naalala niya na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang tiyan nang makita niya itong lumabas. Maari bang? Nagpatuloy si Elaine. Sa tingin mo ba, sulit para sa isang babae na ilagay sa panganib ang kanyang sariling buhay at magkaroon ng isang sanggol sa kanyang 40s? Noong sinabi ng nanay ko sa tatay ko na ayaw na niyang magkaanak, sinabi ng tatay ko makasarili daw siya. Pinuna niya ito dahil hindi siya nagbigay ng konsiderasyon sa kanyang asawa at ang pagpapatuloy ng mga Xaviers. Pinakasalan siya ng mami ko para maging asawa niya, hindi yaya niya o isang tool na gumagawa ng baby. Nang manganak siya sa akin, nagkaroon siya ng napakalaking pagdurugo dahil sa mahirap na panganganak. Muntik na siyang mamatay, pero hindi man lang isinaalang-alang ng tatay ko ang nararamdaman niya.